Malaya kahit sino ang dumalo. Makinig, mag-aralan, malaya po tayo. Pero sa Universal Church, bago tayo makapanig, kailangan lahat ng ating mga ginawa sa mundong ito ay para sa kaligtasan natin upang madagdag tayo sa Universal Church. Mayroon din geographical location tayo. Ito ang Imus, Tondo, Cavite, Pasig, Rizal, etc. Sa ibang bansa, nila tinatawag natin geographical location ng mga local churches. Ngunit sa ngayon, ang tinatawag natin Universal Church ay kung ano ang nasa puso natin. Kung ano yung ating tinatawag na pangangaral o mga aral na tinatanggap natin sa kasalukuyan. Sa Universal Church, isa lang po ang ating shepherd na kung saan si Jesus Christ lang ang ating head of the church. Yan ang nasabi ko kanina po, sa local church, maraming head. Kadalasan, kung sino pinakamatanda o pinakamay mataas na karangalan, yun ang ginagawa nilang mga head of their churches. Si attorney, si doktor. Marami po yan. Tayo dito, officers lang po tayo dito. Wala tayong elders na matatawag. Mga officers na kung saan siyang nangangalaga sa iba't ibang mga pagpapatakbo natin sa bahagi dito. Sa Universal Church, tayo ay gumagamit lang ng isang authoritative creed na kung saan ang Biblia ang ating naging basihan. Sa mga local churches, marami pa po silang mga catalog, brochures, or other man-made, revised editions of the Bible. Para daw maintindihan, bagong balita, para daw masigit na maintindihan. I-translate natin sa Bisaya. Pagdating sa Bisaya, iba na ang definition. Kasi po, minsan nagkakaiba-iba. Pagka from one language or a dialect into another dialect, normally nagkakaroon ng iba't ibang interpretation. Ang lahat ng nasa Universal Church, tandaan po ninyo, ay yung mga pinili, ibig sabihin, they are now all saint here. At tawagin na natin silang lahat ng mga santo. Samantalang dito po, sa local church na kibibilangan natin, we don't even know kung tayo ay mga nasa ligtas na base sa ating pong ginagawa. Pag nasa langit tayo, hindi na tayo pwedeng pakialaman ng demonyo. Pag nasa local church tayo po, marami pa pong sumususot sa atin para demonyohin tayo. Marami pa pong humihila sa atin pababa. So, with that, pinakita ko lang po yung pagkakaiba ng Universal Church at ng tinatawag natin na local churches. Ngayon po, bilang local churches, tayo ay nasa local churches. Itinuturo po sa banal na kasulatan yung tinatawag na salitang autonomy or local autonomy. Ano po ba ibig sabihin ng autonomy? Pagka po sinabi natin autonomy, ibig sabihin po nito, ito ay yung kapalaanan kung paanong patatakbuhin ng isang local churches ang mga activities natin dito sa loob. Paano ba yung gagawin natin pagsamba? Paano yung gagawin natin contribution? Yung balayadulan? Ito po ba'y lahat na uukol sa kasulatan? Yun po yung paraan kung paano magiging maayos yung ating panambahan. And that is what we call how local congregation should govern the local assembly. Pero hindi po ibig sabihin na kapag tayo ay nasa local church,
lahat ng naisin natin bilang mga ordinaryong tao ay isususot po natin. Kapag po tayo ay nasa local church sa tinatawag natin, tayo ay govern pa rin ng mga kautusan sa banal na kasulatan na dapat natin sundin. Kung saan ang turo at aral ng ating Panginoon Jesucristo ang dapat siyang magibabaw sa mga local churches. Because all authority is from Jesus Christ. Hindi ko na po nabubukas yung mga chapter and verses para po hindi na po umaba. Kaya nasa inyo na pong kaparaanan kung ano ang paraan ng inyong para mabalikan nyo po at mapag-aralan din sa bahay. Mayroon pong mga chapter and verses na nagpapakita kung ano ang mga basihan kapag tayo ay nasa isang local church autonomy. But when we are talking about autonomy po, the two Greek word was combined. Amos and nomos. Autonomy, sa Greek word po ito tinatawag na amos and nomos. Yung amos po o autonomy ay self. Samantala yung kabilang salita naman po ay nomos, na ang ibig sabihin ay batas. Kaya pag kinumbine po yung amos at nomos, ang ibig sabihin po ay self-law o self-governing. Sariling kaparaanan o sariling batas na susundin ng isang local congregation. Sa madaling salita, autonomy is independence. The right of self-government, self-governing community. Dito na po tayo papasok sa self-governing authority natin dito. Sa ating self-governing authority, base po sa atin sa banal na kasulatan, ang bawat lokal ay dapat magtalaga ng mga tinatawag nating elders. Yung mga seniors o mga matatagal ng mananampalataya sa loob ng isang local churches. Yung mga malawak na po ang kanilang kaalaman na nauukol sa pagpapatakbo, sa mga salita ng Panginoon, at sa lahat ng mga gawain na nauukol sa loob ng isang local churches. Makikita po yan sa Acts 14:23. At ang elders na po na yun, ay dito lamang po may authority. Hindi maaari na ang authority ng elders dito ay gagamitin sa ibang lokal. 1 Peter 5:2. Kung saan lang nagsiserve ang elders na to, siya ay maaaring makapag-govern sa isang lokal na ito. Kung siya ay nandun sa kabila, lokal, at doon po siya nagsiserve, doon siya nagtuturo, nandun po ang kanyang authority. Pag lumipat po siya rito, dito po ay miyembro siya, mananampalataya o attendance. Marami po na kung saan ay nagpapatunay o na nag-e-express kung ano ba yung kahalagan o ano ba yung authority na tinatawag ng mga local churches. Makikita po yan sa Bible, ang dami pong chapter and verses na nagpapaliwanag. Ang isang local o autonomous local church ay may authority at kakayahan na isolve ang problema sa loob ng kanyang iglesia o ng kanyang assembly. Autonomous tayo po rito. So kung ano man ang issue at problema natin dito, tayo ang sosolve sa problema dito. Pangalawa po, sinasabi ng kasulatan, may authority ang lokal na ito upang pumili kung sino ang nais nating gawing elder or tagapuno o officers. Nakikita po yan sa Acts 6:1-7.